pag-aresto sa puso. Hindi na maililigtas. Mula Amerika patungong Pilipinas. Isang 14 daong gulang na dalaga na nagbabalak lamang bisitahin ang mga sagradong lugar ng kanyang paboritong Filipino comics at kultura ay biglang naharap sa isang krisis na nagbanta sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang kamangha-manghang tanawin, isang katangian ng mga Pilipino na hindi niya inakalang makikita sa Amerika. Lumuluha ang dalaga, ang sikreto ng pangangalaga sa kalusugan ng Pilipinas na nagpabago sa kapalaran ng dalagang sinabing hindi na maililigtas at isang iginuhit niyang larawan ang nagsimulang gumalaw sa mundo. Sa isang silid na mataas sa itaas ng skyscraper, nakaupo sa bintana ang 14 na taong gulang na si Emma Wilson. Ang kanyang silid ay parang isang maliit na santuaryo ng kulturang Pilipino. Ang dingding ay puno ng mga poster ng 13 at Darna, at ang estante ng aklat ay nakahanay sa mga comics at aklat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may mga notebook para sa pag-aaral ng wikang Filipino at mga ilustrasyon ng mga karakter sa Filipino mythology na iginuhit ni Emma. Balang araw, tiyak na makakapunta ako sa Pilipinas. Pinangarap ni Emma ang malaking bansa habang nakatanaw sa tanawin sa labas ng bintana. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang sumusunod sa mapa at sinuri niya ang mga pulang marka na nakalagay sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Mga makasaysayang simbahan sa Cebu, ang makabagong Bonifacio Global City sa Maynila at ang mga lumang kalsada ng Intramuros. Nagsimulang maakit si Emma sa kultura ng Pilipinas noong siya ay 10 taong gulang sa gitna ng masakit na karanasan ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Natagpuan niya ang kapanatagan sa sining at mitolohiya ng Pilipinas. Ang kanyang ina ay abala sa trabaho na nangangailangan ng madalas na paglalakbay sa ibang bansa at ang kanyang ama ay nag-asawa ulit at nagkaroon ng bagong pamilya. Sa gitna nito, ang kanyang tiyuhin sa panig ng kanyang ina, ang arkitektong si Kevin Mori, ang nagkupkop sa kanya. "Emma, handa na ang hapunan." Kasabay ng tunog ng pagbukas ng pinto, umalingaw-ngaw ang boses ni Kevin. Siya ay 45 taong gulang, walang asawa, at nakatuon lamang sa kanyang trabaho bago niya inalagaan si Emma. Si Kevin, na mahusay ngunit may malaking pananagutan, ay natutong magluto para kay Emma at nagsimulang dumalo sa mga school event. "Opo, tiyuhin Kevin," sumagot si Emma, ngunit hindi niya inaalis ang tingin sa kanyang notebook sa pag-aaral ng Filipino. Hindi lamang simpleng pagbati tulad ng "Kumusta?" at "Salamat" ang pinagsasanayan niya, kundi pati na rin ang mga parirala na makakatulong sa paglalakbay tulad ng "Saan ang daang ito?" Siyempre, inakala niya na ito ay isang simpleng panaginip lamang. Pagbaba ni Emma sa sala, nagulat siya sa mga inihanda ni Kevin at sa bihirang pagkakataon na malinis si Kevin. "Bakit? May nangyari ba?" Umupo si Kevin na tila kinakabahan at humarap kay Emma. "Emma, may mahalaga akong sasabihin tungkol sa bakasyon mo ngayong tag-init." Sa kasunod na salita, nanlaki ang mga mata ni Emma at nakinig. "Kailangan kong pumunta sa Pilipinas ng mga 2 linggo para sa isang international architectural project na pinamamahalaan ko. Gusto mo bang sumama?" Sandaling hindi makapaniwala si Emma sa kanyang naririnig. "Ha? Tiyuhin, anong sabi mo? Pwede tayong pumunta sa Pilipinas?" Tumalon ang boses ni Emma at nanginginig ang kanyang katawan. "Oo, totoo. May pagpupulong ako tungkol sa pagsasanib ng heritage at modernong arkitektura sa Cebu at Maynila. Hindi ko maiiwanan ka." At saka, bago matapos ang salita ni Kevin, tumalon si Emma sa tuwa at yumakap sa kanyang tiyuhin. "Hindi ako makapaniwala. Totoo bang makakapunta ako? Parang panaginip. Salamat, tiyuhin." Kumikinang ang mga luha ng tuwa sa kanyang mata. Hinimas ni Kevin ang ulo ni Emma at sinabing, "Gusto kong tuparin ang pangarap mo." Mula noon, nagbago ang buhay nilang dalawa. Pagka-uwi mula sa paaralan, agad na nagsimulang magplano si Emma para sa biyahe sa Pilipinas. Naglatag siya ng malaking mapa at sunod-sunod na isinulat ang mga lugar na gusto niyang puntahan. Ang mga lumang simbahan sa Cebu ay hindi dapat palampasin. At gusto ko ring pumunta sa BGC, ang sentro ng makabagong Pilipinas, at ang lugar ng mga art workshop. Masiglang nagpaliwanag si Emma at ang kanyang mga mata ay puno ng kislap.
Sumama rin si Kevin sa pagpaplano ni Emma at sabay silang nagbasa ng mga travel guidebook tungkol sa Pilipinas. Ilista natin lahat ang mga lugar na gusto nating puntahan, ang mga pagkain na gusto nating tikman, ang mga bagay na gusto nating makita. Nahawaan si Kevin sa sigasig ni Emma at lumaki rin ang kanyang interes sa Pilipinas. Ngunit 2 linggo bago umalis, biglang inatake si Emma ng hika matapos siya sa atin sa ospital. Sinabi ng doktor ang mahirap na balita, mapanganib ang paglalakbay sa ibang bansa sa ganitong kalagayan. Lalo na ang pagbabago sa kapaligiran at klima ay maaaring magpalala pa ng iyong sintomas. Naglumo si Emma, pero gusto ko na talagang pumunta sa Pilipinas. Nanginginig ang kanyang boses at lumabas ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap ni Kevin si Emma at inaliw siya. May ibang pagkakataon pa, ngunit malalim ang pagkadismaya ni Emma at wala siyang masabi. Sa loob ng ilang araw, tahimik na nagpatuloy si Emma sa pagguhit sa kanyang silid mga tanawin ng Pilipinas, mga lugar na gusto niyang puntahan, mga pangarap na tanawin. At pagkatapos ng 1 linggo, bumalik siya sa doktor na may pagpapasiya sa kanyang puso. Doktor, wala na po bang pwedeng gawin? Ituro ninyo po sa akin ang mga paraan ng pag-iwas at kung ano ang gagawin kapag inatake ako. Napakahalaga po ng biyaheng ito para sa akin. Naantig sa kaseryosohan at malakas na kalooban ni Emma, ang doktor ay nagbigay ng detalyadong plano sa pag-iwas at mga emergency procedure. Kung susundin mo ito, mababawasan ang panganib. Ngunit hindi ko ito masisigurado. Tumango si Emma at iginalang din ni Kevin ang desisyon ni Emma. Nandito ako kung sakaling may mangyari. Nangako si Kevin at muling nagsimula ang paghahanda para sa biyahe. At dumating ang araw ng pag-alis. Sa kotse na papuntang Chicago O'Hare International Airport, nakatingin si Emma sa labas ng bintana na may halo-halong kasabikan at takot. Tiyuhin, aalis na talaga tayo. Hindi ako makapaniwala. Ngumiti si Kevin at hinawakan ang kamay ni Emma. Oo, aalis na talaga tayo. Patungo sa bansa ng iyong pangarap ang Pilipinas. Sa mahabang flight, paulit-ulit na binasa ni Emma ang guidebook ng Pilipinas at kinumpirma ang kanilang plano pagdating at sinabi kay Kevin. Ang kanyang pangarap ay malapit ng maging katotohanan. Ang hindi alam ng sinuman, ang biyaheng ito ay magiging isang kapalaran na magpapabago ng malaki sa kanyang buhay. Pagdating sa Mactan Ghent Cebu International Airport, naramdaman ni Emma na tila siya ay nasa isang panaginip. Tiyuhin, nasa Pilipinas na talaga tayo. Pinigilan ni Emma ang sarili na tumalon sa tuwa habang nakatingin sa paligid ng kumikinang ang mga mata. Ang loob ng paliparan ay puno ng mga karatula sa Filipino at Ingles at nakita niya ang mahahabang linya ng mga tao. Talagang magalang sila, tiyuhin, bulong ni Emma kay Kevin. Sa loob ng express train na papuntang Cebu City, nakatuon ang mata ni Emma sa labas ng bintana. Lumaganap ang tanawin ng mga bukirin sa Pilipinas, maliliit na komunidad, at mga palayan na maayos ang pagkakahati-hati. Sa malayo, makikita ang mga tabing dagat. Tingnan mo, tiyuhin, ang mga palayan ng Pilipinas, katulad ng nakita ko sa mga aklat-aralin. Habang lumalapit ang tren sa lungsod, dahan-dahang nagbago ang tanawin mula sa tanawin sa bukid patungo sa mga residential area at pagkatapos ay sa natatanging tanawin ng Cebu City kung saan magkasama ang mga lumang istruktura ng Espanyol at mga modernong gusali. Ang galing, nagkakasama ang tradisyon at modernidad. Bulong ni Emma at nagsimula siyang mag-sketch ng tanawin sa kanyang notebook. Pagdating sa istasyon ng Cebu, ito ay mas moderno kaysa sa kanyang inaasahan. Kung ang istasyon lang ang titingnan, parang futuristic. Nagulat din si Kevin na isang arkitekto. Matapos mag-check-in sa hotel, agad silang nagtungo sa pamamasyal. Ang unang gusto ni Emma ay ang Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Wow, mas maganda kaysa sa larawan. Napatigil si Emma sa paningin ng makasaysayang simbahan na napapalibutan ng mga tao. Kinuha niya ang kanyang sketchbook at nagsimulang gumuhit ng masigasig. Hindi ka magsasawa sa panunood, sabi rin ni Kevin. Sa unang gabi, naghapunan sila sa isang maliit, tradisyonal na Visayan restaurant sa Cebu. Dinala sila sa isang pribadong silid
at masiglang tumingin si Emma sa paligid. Wow, tunay na Filipino wood furniture. Pakiramdam ko, pumasok ako sa mundo ng lumang pelikula. Naantig din siya sa nakita niyang naghahatid ng pagkain ang mga waiter na nakasuot ng tradisyonal na kasuotang Filipiniana. Kain po tayo. Masiglang sinabi ni Emma sa bago niyang natutunang Filipino at ngumiti si Kevin habang ginagaya siya. Nagustuhan nilang dalawa ang iba't ibang lutuin ng kinilaw at seafood platter na inihanda ng maganda. Sa ikalawang araw, nagtungo sila sa isang sikat na resort at naglakad sa tabing dagat at nag-snorkel. Naakit si Emma sa misteryosong kapaligiran. Ang ganda ng tunog ng alon, parang musika. Pumikit siya at nagpakasawa sa soundscape. Humanga siya sa tanawin mula sa isang viewpoint at sumakay sa isang pedicab sa paglibot sa lumang kalye at hindi nawawala ang ngiti ni Emma. Ang 2 araw na ito ay tila ang pinakamahusay na araw sa buhay ko, masayang sinabi ni Emma kay Kevin. Sa hapon ng ikatlong araw, bumisita silang dalawa sa isang sikat na Filipino-Visayan restaurant sa sentro ng Cebu. Ngayong gabi ay isang espesyal na hapunan. Ipagdiriwang natin ang tagumpay ng proyekto at ang iyong biyahe sa Pilipinas. Nagbihis ng kaunti si Kevin at hinarap si Emma. Ang loob ng restaurant ay may kalmadong ilaw at tradisyonal na Filipino ambience. Tiningnan ni Emma ang menu ng may interes. Hindi ko alam kung ano ang kakainin. Siguro, ang chef's suggestion ang maganda, sabi ni Kevin. Nag-order silang dalawa ng course na inirerekomenda ng chef. Sunod-sunod na dinala ang iba't ibang colorful na pagkain. Sinubukan ni Emma na kumain gamit ang kutsara at tinidor at paminsan-minsan ay nagkakamali, ngunit nag-enjoy siya. Anong tawag dito? Itinuro niya ang isang seafood dish na hindi pa niya nakikita. Maingat na ipinaliwanag ng waiter. Ito po ang aming espesyal na kinilaw na may seafood. Gumagamit po kami ng sariwang seafood na nakuha sa lokal na lugar. Sinubukan ni Emma ang isang subo nang may pag-usisa. Masarap, ngumiti siya at kumuha pa ng isang subo. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ni Emma. Aray, may kakaiba akong nararamdaman. Nanghina ang kanyang boses at biglang namutla ang kanyang mukha. Emma, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Kevin. Hinawakan ni Emma ang kanyang lalamunan at nagsimulang huminga ng mahirap. Nahihirapan akong huminga. Sa sumunod na sandali, lumitaw ang mga pulang pantal sa kanyang braso at mukha. Emma, agad na naunawaan ni Kevin ang sitwasyon. Ito ay mga sintomas ng anaphylactic shock dahil sa food allergy. Ito ay isang emergency na nagbabanta sa buhay. Tulong! May doktor ba dito? Nagkagulo ang loob ng restaurant dahil sa desperadong sigaw ni Kevin. Nataranta si Kevin na hindi marunong mag-Filipino at tumingin sa paligid. Sa sandaling iyon, tumayo ang isang Filipino customer. Ayos lang po ba kayo? Marunong po akong mag-Ingles. Mahinahon na kinumpirma ng lalaki ang kalagayan ni Emma at agad na nagbigay ng tagubilin sa mga staff. Tumawag kayo ng ambulansya. Allergic reaction ito. Habang mabilis na kumilos ang mga staff ng restaurant, lalo pang nahirapan si Emma sa paghinga. Tiyuhin, natatakot ako. Nanghina ang kanyang boses at nagsimula siyang mawalan ng malay. Hinawakan ni Kevin ang kamay niya. Ayos lang yan. Darating na ang tulong. Ngunit taliwas sa kanyang sinabi. Lumalala ang kalagayan ni Emma sa bawat sandali. Nagsimulang mamaga ang kanyang mukha at ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Darating na ang ambulansya sa loob ng 3 minuto, sabi ng Filipino customer na marunong mag-Ingles. Dumating ang manager ng restaurant, yumuko ng malalim at may sinabing may paghingi ng paumanhin. Kinumpirma niya kung ano ang nilalaman ng pagkain. May alerhiya po ba si Emma sa seafood? Nagulat si Kevin sa tanong na iyon. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may ganoong alerhiya siya. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng sirena. Tumakbo ang mga staff ng restaurant sa labas para magbigay daan. Emma, naririnig mo ba? Nandiyan na ang ambulansya. Ngunit hindi na makapagsalita si Emma at dahan-dahan lang siyang gumalaw ng kanyang mata. Mabilis na pumasok ang mga paramedic at kinumpirma ang kalagayan ni Emma. Anaphylactic shock. Agad tayong kumilos. Mabilis na nagbigay ng first aid ang paramedic na marunong mag-Ingles at inilagay siya sa stretcher. Napakadelikado ng kanyang kalagayan.
Kailangan nating dalhin siya agad sa ospital. Namutla ang mukha ni Kevin. Ang pangarap na biyahe sa Pilipinas ay biglang naging isang krisis na nagbabanta sa buhay. Ang sirena ng ambulansya ay umalingaw sa gabi ng Cebu. Pagdating sa isang intersection na may red light, kumalat ang isang kamangha-manghang tanawin. Kahit na red light, kusang huminto ang lahat ng kotse at nagbigay daan para sa ambulansya. Maging ang mga taong naglalakad sa gabi ay tumigil at naghintay na dumaan ang ambulansya. Anong nangyayari? Tumingin si Kevin sa labas ng bintana na may halo-halong pagkalito at pagkamangha. Ito ay isang tanawin na hindi niya nakita sa Amerika. Ang mga estranghero ay nagtutulungan ng ganito para tulungan si Emma. Ang kanyang puso ay naging mainit dahil sa kabutihang loob na iyon. Sa loob ng ambulansya, maingat na sinuri ng mga paramedic ang vital signs ni Emma, presyon ng dugo, oxygen saturation. Sa gitna ng mga salitang teknikal, ang isang paramedic ay patuloy na nagpapaliwanag ng sitwasyon kay Kevin sa Ingles. Si Emma ay nasa napakadelikadong kalagayan, ngunit epektibo ang first aid. Nakukuha namin ang kanyang paghinga, kaya huwag po kayong mag-alala. Dahil sa kalmadong pagtugon at maingat na pagpapaliwanag, medyo nakaramdam ng ginhawa si Kevin. 5 minuto pa po at nasa ospital na tayo. Doon, gagawin ang mas detalyadong pagsusuri at paggamot. Ayon sa salita ng paramedic, dumating sila sa emergency room ng isang university hospital sa loob lamang ng ilang minuto. Pagdating sa ospital, naghihintay na ang medical team at agad na dinala si Emma sa treatment room. Tiyuhin, nagkamalay si Emma at tinawag ang pangalan ni Kevin. Ayos lang yan. Nakadating na tayo sa ospital, ngunit mahinahong pinigilan ng isang nurse si Kevin. Paumanhin, ngunit kailangan naming unahin ang paggamot ng doktor. Agad po namin kayong bibigyan ng update. Sa seryosong ekspresyon ng nurse na nagsalita sa perpektong Ingles, tumango si Kevin habang pinipigilan ang kanyang pagkabalisa. Sa waiting room, hindi mapakali si Kevin. Ang ilang minuto ay tila ilang oras. Hawak-hawak ang pasaporte ni Emma at ang mga dokumento ng travel insurance. Tiningnan niya ang pinto ng exam room na parang nagdarasal. Pagkalipas ng halos 30 minuto, dumating ang isang middle-aged na lalaking doktor na nakasuot ng scrubs. Mr. Wilson, kayo po ba ang tiyuhin ni Emma? Tumayo si Kevin at tinanong ang doktor na nagsasalita ng fluent na Ingles. Opo, ayos lang po ba si Emma? Ako, si Dr. Reyes. Ako ang allergy specialist. Nagsimulang magpaliwanag ang doktor nang may kalmadong ekspresyon. Si Emma ay nagkaroon ng malubhang anaphylactic shock. Sa ngayon, pansamantalang matatag ang kanyang kalagayan dahil sa first aid, ngunit hindi pa tayo pwedeng maging kampante. Namutla ang mukha ni Kevin. Ano po ang sanhi? Ayon sa resulta ng pagsusuri, ito ay isang malakas na allergic reaction sa crustaceans tulad ng shrimp at crab. Nagkaroon na po ba siya ng ganitong sintomas dati? Umiling si Kevin. Wala po. Hindi ko alam na may ganoong alerhiya siya. Tumango ang doktor habang nag-encode ng impormasyon sa isang tablet. Napakamalas na ang unang pag-atake ay nangyari sa paglalakbay sa ibang bansa. Ngunit sa kabutihang palad, naiwasan ang pinakamasamang sitwasyon dahil sa tamang initial response. Ngunit may pag-aalala sa ekspresyon ni Dr. Reyes. Gayunpaman, medyo komplikado ang kaso ni Emma. Sa sandaling iyon, mabilis na lumabas ang isang nurse mula sa treatment room at may sinabing bagay sa Filipino. Biglang nagbago ang ekspresyon ng doktor. Patawarin po ninyo ako. May pagbabago po sa kalagayan ni Emma. Sandali po tayong maghintay, sinabi ni Dr. Reyes at nagmamadali siyang bumalik sa treatment room. Muling naghintay si Kevin nang may pagkabalisa. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ng orasan at ang pasilyo ng ospital ay napuno ng tensyon. Napansin ni Kevin ang mga boses na nagmumula sa treatment room, masigasig na pagtatalo sa Filipino. Tila nagkakaiba ang opinyon ng dalawang doktor. Ang isa ay si Dr. Reyes at ang isa ay mas matandang boses. Kahit hindi niya nauunawaan ang mga salita, ramdam niya ang pagkaapurahan. Pagkalipas ng ilang sandali, muling lumabas si Dr. Reyes at umupo sa harap ni Kevin nang may pagod na ekspresyon. Ipapaalam ko po sa inyo ang sitwasyon. Ang mga sintomas ni Emma ay mas komplikado kaysa sa karaniwang allergic reaction at nangangailangan siya ng karagdagang paggamot. Sinikap ni Kevin
na maging kalmado kahit pa siya ay nag-aalala. Anong paggamot po ang kailangan? Meron po kaming pinakabagong immunotherapy sa aming ospital. Ngunit, nag-ingat si Dr. Reyes sa kanyang salita. Ang paggamot na ito ay nasa yugto pa ng experimental dito sa Pilipinas. Inirerekomenda ng aming chief physician ang tradisyonal na paggamot, ngunit naniniwala ako na ang bagong therapy na ito ay magiging epektibo sa kaso ni Emma. Nalilito si Kevin na nagtanong, alin po ang mas maganda para sa kanya? Ang tradisyonal na paggamot ay ligtas, ngunit matagal ang paggaling. Ang bagong therapy naman ay may panganib, ngunit may posibilidad na mas mabilis itong maging epektibo. Tinitigan ni Dr. Reyes ang mata ni Kevin nang may sinseridad. Ang huling desisyon ay nasa inyo. Bilang miyembro ng pamilya, bumuga si Kevin ng malalim na hininga at tumingala sa kisame. Kailangan niyang magdesisyon sa isang bansa na hindi niya alam at halos wala siyang kaalaman sa medisina, isang desisyon na makakaapekto sa buhay ni Emma. Ang bigat na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Pwede ko po bang makita si Emma? Opo, kung sandali lang, sabi ni Dr. Reyes. Pumasok siya sa treatment room sa gabay ni Dr. Reyes at nakita niya si Emma na napapalibutan ng mga kagamitang medikal at may oxygen mask. Namamaga ang kanyang mukha at puno ng pantal, ngunit tila may malay siya. Emma, nang lumapit si Kevin, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mata. Tiyuhin. Ang kanyang boses ay mahina at mahirap siyang magsalita. Ayos lang yan, Emma. Ang pinakamahusay na mga doktor ay ginagamot ka. Dahan-dahang hinawakan ni Kevin ang kamay niya, natatakot, pero ang bait ng mga Pilipinong doktor. Kahit sa mga putol-putol na salita, naipahayag ni Emma ang kanyang pagmamasid at pasasalamat. Oo, talagang magaling. Narinig ko na ang pangangalaga sa kalusugan ng Pilipinas ay world class. Dahan-dahang ngumiti si Emma at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Paglabas sa treatment room, nagpasya si Kevin. Dr. Reyes, susubukan po namin ang bago niyong therapy. Kung maililigtas nito si Emma, sulit ang anumang panganib. Tumango si Dr. Reyes ng malalim at nangako na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Habang nagsisimula ang paghahanda para sa paggamot, tumingin si Kevin sa tanawin ng gabi ng Cebu mula sa bintana ng ospital. Ang masayang biyahe na kanilang pinaplano ay naging isang labanan para iligtas ang buhay ni Emma. Ngunit sa gitna nito, naranasan niya ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan at ang Filipino kindness ng mga tao. Sa labas ng bintana, tahimik na nagsimulang umulan. Sa waiting room ng ospital, nakaupo si Kevin ng may pagod na ekspresyon. 3 oras na ang lumipas mula nang nagsimula ang paggamot ni Emma at naghihintay siya sa ulat ni Dr. Reyes. Mr. Wilson, pagangat niya ng kanyang mukha sa isang bahagyang nag-aalalang boses, nakita niya ang isang Filipino na dalaga na tila isang high school student. Ako po si Isabel del Rosario. Marunong po akong mag-Ingles, kaya kung may maitutulong po ako. Magalang siyang yumuko at nagpakilala sa fluent na Ingles. Salamat. Pero bakit ka narito? Nagpasalamat si Kevin sa hindi inaasahang tulong na ito kahit pa nalilito siya. Umupo si Iska at tahimik na nagsimulang magpaliwanag. Ako po ay miyembro ng International Exchange Club ng Cebu International High School. Nakikipagtulungan po kami sa ospital na ito at sumusuporta sa mga banyaga na pasyente at sa kanilang pamilya. Dahil sa kalmadong kilos at sinseridad ni Iska, nakaramdam ng kaunting katiwasayan si Kevin. Ang pamangkin ko, si Emma, ay ginagamot ngayon. Dahil sa malubhang allergic reaction, nanginginig ang boses ni Kevin. Alam ko po. Narinig ko po ang sitwasyon kay Dr. Reyes. Nag-aalala po kayo kay Emma, ano po? Dahil sa magiliw na salita ni Iska, muntik nang mapuno ng emosyon si Kevin. Sa katunayan, narito rin ang ibang miyembro ng club. Limitado lang ang aming magagawa, ngunit gusto naming makatulong. Pag-angat ni Kevin ng kanyang mukha, nakita niya ang ilang high school students na naghihintay sa pasukan ng waiting room. Lahat sila ay nag-aalala at nagmamasid. Bakit ganito? Tanong ni Kevin. Ngumiti si Iska. May konsepto po kami sa Pilipinas na tinatawag na bayanihan. Kapag nakakita kami ng isang taong nahihirapan, tinutulungan namin sila na parang sarili naming problema. Ito po ang aming kultura. Dahil sa hindi inaasahang init na ito,
Lumuha si Kevin. Maraming salamat. Sa sandaling iyon, lumabas si Dr. Reyes mula sa treatment room. May kaunting pagod sa kanyang ekspresyon, ngunit may senyales ng ginhawa. Mr. Wilson, nagtagumpay po ang initial treatment. Pansamantalang matatag si Emma. Tumayo si Kevin at hinawakan ang kamay ni Dr. Reyes. Salamat po, Doktor. Gayunpaman, hindi pa tayo pwedeng maging kampante. Kailangan nating ilipat siya sa ICU at obserbahan ang kanyang kalagayan sa loob ng 24 na oras. Habang nakikinig sa paliwanag ng doktor, tumayo si Iska sa tabi niya at nagbigay ng karagdagang paliwanag para sa mga teknikal na salita. Doktor, pwede ko po bang makita si Emma? Tanong ni Iska. Nag-isip si Dr. Reyes at pagkatapos ay tumango. Pwede, kahit sandali lang. Ang pagkakaroon ng kaibigan na kasing edad niya ay maaaring maging positibo para sa mental state ng pasyente. Si Emma, bago ilipat sa ICU, ay mahina pa rin at may oxygen mask, ngunit malinaw ang kanyang malay. Emma, ito si Iska. Nag-aalala siya sa iyo at bumisita siya. Nang ipakilala siya ni Kevin, nagulat si Emma at dahan-dahang ngumiti. Kumusta, Emma? Nandito ako para bisitahin ka, magiliw na bati ni Iska at inabot ang isang maliit na origami na ibon. Ito ang una sa 1,000 paper cranes. Dito sa Pilipinas, hindi namin ito tradisyon, ngunit sa Asia, sinasabi na kapag nakagawa ka ng 1,000 paper cranes, matutupad ang iyong hiling. Kahit mahina si Emma, mayroong kislap ng damdamin sa kanyang mga mata. Salamat. Sa kanyang Filipino, ngumiti si Iska ng masaya. Magaling ka sa Filipino, ah. Pagkatapos ng maikling pagbisita, inilipat si Emma sa ICU. Sa panahong iyon, sinamahan ni Iska si Kevin at ipinaliwanag ang mga procedure ng ospital at ang kinakailangang dokumento. Miss Del Rosario, nagpapasalamat talaga ako, sabi ni Kevin. Sumagot si Iska ng may sinseridad. Masaya po akong makatulong. Ay, saka pala, kinuha niya ang isang sketchbook at isang set ng colored pencils mula sa kanyang bag para po ito kay Emma. Sa tingin ko, mababagot po siya habang naka-confine. Nawalan ng salita si Kevin dahil sa pag-aalala na ipinakita ni Iska. Nang sumunod na araw, ang kalagayan ni Emma ay pabago-bago. Maingat na inobserbahan ng medical team ang epekto ng bagong therapy. Habang naghihintay si Kevin sa labas ng ICU, muling dumating si Iska. Hindi siya nakasuot ng uniforme ngayon, kundi casual na damit. Mr. Wilson, kumusta po kayo? Wala po akong pasok ngayon, kaya dumating ulit ako para tumulong. Sa likod niya, may ilang high school students na iba sa kahapon. Nagpapalit-palit po sila ng pagbisita, paliwanag ni Iska, at ipinakilala ang kanyang mga kaibigan. Ito po si Jose, na magaling sa Ingles. Ituturo niya po sa inyo kung paano gamitin ang app na ito. Sa tingin ko, makakatulong po ito sa inyo sa pagstay ninyo dito sa Pilipinas. Lumapit ang isang male student at ipinaliwanag ang madaling paggamit ng translation app. At ito naman po si Maria. Nagdala po kami ng tradisyonal na Filipino delicacy mula sa Home Economics Club. Nang magising si Emma, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa tabi ng kanyang kama. Si Kevin, si Iska, at ilang Filipino high school students ang tahimik na nagbabantay sa kanya. Salamat po. Dahan-dahang ngumiti si Emma. Emma, kumusta na po kayo? Magiliw na tanong ni Iska. Tila medyo bumuti ang pakiramdam ni Emma. Opo, parang medyo bumuti ang pakiramdam ko. Mabuti. Sinusuportahan po namin kayong lahat. Inuha ni Iska ang isang maliit na paper bag mula sa kanyang bag. Ito po ay regalo namin sa inyo. Mayroong maraming colorful na papel sa loob na may nakasulat na mga mensahe mula sa mga kaklase. Hindi ko naman sila kilala, pero naantig si Emma at lumuha ang kanyang mata. Kilala ka po namin. Gustong-gusto mo po ang Filipino culture at matagal mo nang pinangarap na pumunta sa Pilipinas, hindi po ba? Nagulat si Emma sa sinabi ni Iska. Paano mo nalaman? Ngumiti si Iska at ipinaliwanag. Narinig ko po sa tiyuhin mo. At saka, kinuha ni Iska ang sketchbook ni Emma na ginawa niya noong unang araw sa Sto, Niño Church. Pinakita po sa akin ito. Napakaganda po ng iyong guhit, Emma. Medyo nahihiya si Emma, ngunit masayang ngumiti. Gusto ko rin pong gumuhit. Binuksan ni Iska ang kanyang sketchbook
at ipinakita ang kanyang mga landscape drawing ng Cebu. Ang dalawang dalaga ay nagsimulang magkonekta sa pamamagitan ng sining lampas sa language barrier. Mula noon, araw-araw na bumisita si Iska kay Emma. Naramdaman ni na Kevin at ng mga doktor na gumagaan ang ekspresyon ni Emma tuwing darating si Iska. Pagkalipas ng isang linggo, nagsimulang makita ang senyales ng paggaling ni Emma. Nagpasya silang ilipat siya sa general ward at nagbigay ng ginhawa ang mga doktor. Iska, ito, isang araw, inabot ni Emma ang isang guhit kay Iska. Ito ay ginawa niya habang naka-confine. Nakita niya ang tanawin ng gabi ng Cebu kung saan dumaan ang ambulansya at iginuhit niya ang mga kotse at tao na nagbigay daan sa mainit na kulay. Napakagandang guhit na antig si Iska at nawalan ng salita. Ito ang tanawin na nakita ko. Sabi ni Tiyuhin, ito ay isang tanawin na hindi niya makikita sa Amerika. Tahimik na tumango si Iska sa sinabi ni Emma. Dito sa Pilipinas, normal lang po iyon. Kapag may taong nahihirapan, tumutulong kami. Iyon po ang aming kultura. Tiningnan ni Emma ang salitang iyon at sinabi na tila nagpasya siya ng isang bagay. Gusto ko pang gumuhit. Gusto kong itala ang lahat ng nakita at naramdaman ko sa Pilipinas. Mula noon, nagpasya si Emma na itala ang kanyang mga araw sa ospital sa isang sketchbook na tinawag niyang Hospital Art Diary. Ang iginuguhit niya ay hindi lamang mga tanawin ng ospital. Ang mga mainit na ngiti ng mga doktor at nurse, ang maingat na pagkilos, ang malinis na silid, ang pagkain sa ospital na inihanda ng maganda, at higit sa lahat, ang kabutihang loob ng mga taong sumusuporta sa kanya sa isang banyaga. Masigasig na sinuportahan ni Iska ang creative activity ni Emma at paminsan-minsan ay nagkasama silang gumuhit. Emma, pwede po bang ipakita ang guhit na ito sa lahat? Tanong ni Iska isang araw. Sa exhibit po ng aming paaralan, bilang bahagi ng international exchange, medyo nag-aalangan si Emma, ngunit tumango siya. Sige, kung makakatulong ito sa sinuman. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang halaga ng kanyang sining. Ngunit ang Hospital Art Diary na iyon ay malapit nang magsimula sa isang hindi inaasahang paglalakbay na gagalaw sa puso ng maraming tao. Sa umaga ng ikatlong araw, matapos ilipat si Emma sa General Ward, tahimik na kumatok sa pinto ng silid. Magandang umaga. Dumating si Iska nang may masiglang ngiti at sa likod niya mayroong isang matandang babae at lalaki. Emma, sila po ang mga magulang ko. Siya po si Dr. Emilio Del Rosario, ang tatay ko, at ang nanay ko, si Mrs. Del Rosario. Ang ama ni Iska ay yumuko ng magalang at bumati sa fluent na Ingles. Kumusta Emma? Palaging ikaw ang pinag-uusapan ng aming anak. Ngumiti rin ang kanyang ina, si Mrs. Del Rosario, at sinabing, masaya kami na gumaling ka. Si Emma ay mahina pa rin, ngunit sinikap niyang bumangon at bumati. Kumusta po, Del Rosario family? Sa sandaling iyon, bumalik si Kevin sa silid. Siya ay nagpatuloy sa pag-aalaga kay Emma habang nananatili sa isang hotel malapit sa ospital sa loob ng ilang araw. Mr. Wilson, magandang umaga. Lumapit si Professor Del Rosario at nakipagkamay. Ako po ay isang propesor sa University of Cebu College of Medicine. Sa katunayan, kinonsulta ako ni Dr. Reyes tungkol sa kaso ni Emma. Nagulat si Kevin at hinawakan ang kamay ni Professor Del Rosario. Hindi ko inakala na ang kinonsulta ni Dr. Reyes ay ang ama pala ni Iska. Ngumiti si Professor Del Rosario at ipinaliwanag. Nalaman ko na nagkakilala si Emma at ang aking anak sa International Exchange Club at nang pag-usapan nila sa bahay, napansin ko na tumutugma ito sa kaso ng allergic reaction na pinag-aaralan ko. Kumuha ng isang bagay si Mrs. Del Rosario mula sa kanyang bag. Ito po ay isang karaniwang Filipino get well soon gift. Mga prutas po at herbal tea na maganda para sa kalusugan. Ang set ng regalo na maingat na binalot ay parang isang gawa ng sining. Wow! Salamat po, sabi ni Emma nang may damdamin. Umupo si Professor Del Rosario at tahimik na nagsimulang magsalita. Mr. Wilson, ang kalagayan ni Emma ay nagiging matatag, ngunit matagal pa ang kailangan para sa ganap na paggaling. May ilang pag-iingat din habang nagstay siya sa Pilipinas. Maingat siyang nagpaliwanag mula sa medical perspective at sinagot ang bawat tanong ni Kevin. Gaano katagal po bago siya makalabas ng ospital? Tanong ni Kevin.
Nag-isip si Professor at sumagot, mga 1 linggo pa siguro. Ngunit pagkatapos noon, kailangan niya pang magpahinga ng hindi bababa sa 2 linggo. Naglumo ang ekspresyon ni Kevin. Sa plano, lilipat na sana sila sa Maynila pagkalipas ng 2 araw at pagkatapos ay babalik na sa Amerika. Nang marinig ang pag-uusap, biglang nagsalita si Iska. Tay, bakit hindi po natin imbitahan si Emma at si Mr. Wilson sa bahay namin? Agad na sumang-ayon si Mrs. Del Rosario. Magandang ideya. Sa bahay namin, makakagaling sila sa tahimik na kapaligiran ng Cebu at madali lang pumunta sa ospital kung may mangyari. Nag-isip din si Professor Del Rosario at tumango. Magandang mungkahi, Mr. Wilson. Kung gusto ninyo, manatili muna kayo sa bahay namin. Pagkatapos niyang lumabas ng ospital, nagulat si Kevin at nawalan ng salita. Hindi po, nakakahiya naman sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Ngumiti si Professor Del Rosario. Mayroon po kaming konsepto sa Pilipinas na bayanihan. Hindi mabubuhay ang tao ng mag-isa. Ito ay isang paniniwala na nabubuhay tayo dahil sa tulong ng mga tao sa paligid natin. Magiliw na idinagdag ni Mrs. Del Rosario. Ang narating namin ngayon ay dahil sa tulong ng maraming tao. Oras na namin para magbalik ng pabor. Naantig si Kevin sa salitang iyon. Maraming salamat po talaga. Kukunin ko po ang desisyon ni Emma. Nagliwanag ang mga mata ni Emma sa alok ng Del Rosario family. Puwede akong pumunta sa bahay ni Iska? Sa isang tunay na Filipino house. Ang masiglang reaksyon niya ay nagpasaya sa lahat ng nasa silid. Nang sumunod na araw, muling bumisita ang mga magulang ni Iska sa ospital at pinag-usapan nila ng detalyado ang plano pagkatapos lumabas sa ospital. Ang bahay po namin ay nasa hilagang bahagi ng Cebu, sa isang tahimik na residential area. Ito ay isang tradisyonal na Filipino house na may maliit na garden. Ipinakita ni Mrs. Del Rosario ang larawan ng bahay sa isang tablet. Sa nakita niyang tradisyonal na Filipino house na may lanai at veranda, nagliwanag ang mga mata ni Emma. Parang bahay sa isang Filipino comics. Maghahanda po kami ng silid para sa inyo, Emma. Ito po ay isang silid na may kapis na bintana. Ito po ang una niyong matutulog sa tunay na Filipino bed o papag, hindi po ba? Tanong ni Iska. At tumango si Emma ng masigla. Sa kabilang banda, may iba pang alalahanin si Kevin. Inanyayahan niya si Professor Del Rosario sa pasilyo at tahimik na nagtanong, Professor, magiging tapat po ako. Nag-aalala po ako sa medical expenses. Ngumiti si Professor Del Rosario at inilagay ang kamay niya sa balikat ni Kevin. Mr. Wilson, malaki po ang kaibahan ng sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng Pilipinas sa Amerika. Matatakpan ng travel insurance ang malaking bahagi at ang medical expenses mismo sa Pilipinas ay napakamura kumpara sa Amerika. Hindi makapaniwala si Kevin sa paliwanag ng professor. At saka, ang ospital na ito ay isang university hospital. Ang espesyal na paggamot ay isinagawa bilang bahagi ng research, kaya mas mababa ang babayaran ninyo kaysa sa karaniwan. Bumuga ng malalim na hininga si Kevin. Inakala niya na ang medical expenses ay magiging sapat para ikawala ng lahat ng yaman katulad sa Amerika. Talaga pong punong-puno ng sorpresa ang Pilipinas. Nang magdesisyon na lumabas si Emma sa ospital, nagtipon ang lahat ng staff ng ospital para ihatid siya. Ngumiti si Dr. Reyes at sinabing, Emma, napakahusay mo. Patuloy ka pa ring bumalik para sa check-up ha. Yumuko si Emma ng malalim at sinabing, Salamat po sa bago niyang natutunang Filipino. Pagdating sa bahay ng Del Rosario family, isang mas mainit na pagtanggap ang naghihintay sa kanila kaysa sa kanilang inaasahan. May nakasabit na welcome, Emma sa pasukan, at may maliliit na bandila ng Pilipinas at Amerika sa sala. Wow, nawalan ng salita si Emma dahil sa pagkaantig. Inihatid siya ni Mrs. Del Rosario sa isang silid. Ito po ang silid ninyo, Emma. Handa na po ang inyong higaan. Hindi napigilan ni Emma ang kanyang kasabikan sa malinis na silid. Ito ang tunay na Filipino house, ang tunay na higaan. Dahan-dahan siyang tumuntong sa sahig at kinumpirma ang pakiramdam nito. Ang pananatili ni na Emma at Kevin sa Del Rosario family ay naging isang mahalagang pagkakataon para maranasan ang kultura ng Pilipinas. Ang almusal, ang pag-aalaga sa garden,
Ang tea ceremony lahat ay bago at nakakaantig na karanasan. Sa malalim na pag-uusap ni Kevin kay Professor Del Rosario, mas naunawaan niya ang konsepto ng bayanihan sa Pilipinas. Sa Amerika, binibigyang diin ang self-reliance at individual na kapangyarihan, ngunit dito sa Pilipinas, mahalaga ang koneksyon at pagtutulungan. Ano po? Tahimik na tumango si Professor Del Rosario. Parehong mahalaga ang mga halaga, ngunit paminsan-minsan, hindi natin dapat kalimutan na tayo ay nilalang na nangangailangan ng tulong ng iba. Lalong tumibay ang pagkakaibigan ni Emma at Iska at araw-araw silang nag-drawing at nagtuturo ng Filipino at Ingles sa isa't isa. Nagdagdag si Emma ng bagong pahina sa kanyang hospital art diary na tinawag niyang A Filipino Family, kung saan iginuhit niya ang buhay sa Del Rosario family, ang init ng pamilyang Pilipino at ang espiritu ng bayanihan na kanyang natutunan. Isang linggo na ang lumipas mula nang nagsimula siyang manatili sa Del Rosario family. Dahan-dahan nang gumaling ang kalusugan ni Emma at ang mga check-up niya araw-araw ay nagpakita ng magagandang resulta. Isang umaga, dinala nina Professor Del Rosario sina Emma at Kevin sa ospital para sa routine check-up. Emma, maayos ang iyong paggaling, sabi ni Dr. Reyes, habang nakangiti at sinuri ang resulta ng pagsusuri. Salamat po, Doktor. Mas fluent na ang Filipino ni Emma ngayon. Ang araw-araw na pag-uusap nila ni Iska ay nagpataas ng malaki sa kanyang kasanayan sa wika. Ngunit hindi pa rin tayo pwedeng maging kampante. Nagpatuloy si Dr. Reyes ng may bahagyang seryosong ekspresyon. Ang allergic reaction mo ay napaka-espesyal. May posibilidad na mangyari ulit ang ganoong reaksyon. Nag-aalalang nagtanong si Kevin. Ibig sabihin po ba niyan, palagi siyang nasa panganib? Nagkatinginan sina Professor Del Rosario at Dr. Reyes. Sa katunayan, pinag-aaralan namin ang posibilidad ng isang bagong paggamot para sa kaso ni Emma, tahimik na sinabi ni Professor Del Rosario. Ang research lab ko ay nagde-develop ng immunotherapy para sa mga espesyal na allergic reaction na tulad nito. Ito ay nasa experimental stage pa, ngunit inaasahan namin na magiging epektibo ito para sa mga kaso na tulad ni Emma. Masigasig na nakinig sina Emma at Kevin. Anong klaseng paggamot po iyon? Tanong ni Emma. Kinuha ni Dr. Reyes ang isang tablet at nagpakita ng isang diagram. Sa madaling salita, ito ay isang therapy na dahan-dahang nag-adjust sa immune system ng katawan. Sinisimulan namin sa napakaliit na dami ng allergen at dahan-dahang sinasanay ang katawan upang sugpuin ang overreaction. Idinagdag ni Professor Del Rosario. Ito ay mas advanced na paraan kaysa sa karaniwang immunotherapy at ito ay specialized para sa mga malubhang kaso tulad ni Emma. Ngunit nag-ingat siya sa kanyang salita, ang therapy na ito ay nasa clinical trial pa. Habang inaasahan namin ang epekto, mayroon din itong kasamang panganib. Tinitigan ni Kevin ang mata ng professor. Anong klaseng panganib po? May posibilidad na magkaroon ng allergic reaction ulit sa panahon ng paggamot. Siyempre, laging handa ang medical team, ngunit hindi namin masasabi na ganap itong ligtas. Binalot ng matinding katahimikan ang silid. Tumingin si Emma sa labas ng bintana at nag-isip. Emma, hindi mo kailangang magmadali. Magiliw na inilagay ni Kevin ang kanyang kamay sa balikat ni Emma. Hindi, tiyuhin. Itinaas ni Emma ang kanyang mukha na tila nagdesisyon. Gusto ko pong tanggapin ang paggamot na ito. Kung may posibilidad na mangyari ulit, gusto ko na po itong harapin ngayon. Nagulat ang mga matatanda sa silid sa malakas na kalooban ni Emma. Sigurado ka? Opo. Ang oras na ginugol ko sa Pilipinas ay naging pinakamahalagang karanasan sa buhay ko. Ang mga natutunan ko sa bansang ito ay nagbigay sa akin ng tapang na harapin ang mga paghihirap. Tumango si Professor Del Rosario at sinabing, "Sige, handa na tayo." Nagsimula ang paggamot sa susunod na araw. Nang marinig ang desisyon ni Emma, nagplano si Iska ng isang espesyal na bagay para pasiglahin ang kanyang kaibigan. Emma, bago magsimula ang paggamot, gawin muna tayong masaya. Sa mungkahi niya, nagkaroon ng maliit na party sa Del Rosario House sa katapusan ng linggo, isang mini version ng fiesta. Si Mrs. Del Rosario ay tumulong sa pagdekorasyon ng garden ng mga lights at sa paghahanda ng Filipiniana para kay Emma. Wow, ito ang tunay na Filipiniana.
Naantig si Emma sa unang beses niyang pagsusuot ng tradisyonal na damit sa harap ng salamin. Ang Filipiniana na may asul at puting bulaklak ay bagay sa kanyang blonde hair at asul na mata. Bagay na bagay sa iyo, Emma. Dumating din si Iska na nakasuot ng Filipiniana. Sa garden, lumikha si Professor Del Rosario ng kapaligiran ng isang maliit na fair. May game ng pabitin, ring toss, at maging sparklers. Parang nasa mundo ako ng comics. Nagliwanag ang mga mata ni Emma habang nag-enjoy siya sa bawat activity. Habang lumilipad ang mga ilaw ng sparkler sa gabi, muling nagpasya si Emma. Gagaling ako at gusto ko pang malaman ang tungkol sa Pilipinas. Sa unang araw ng paggamot, bumisita si Emma sa ospital ng may kaba. Ang medical team, kasama si Dr. Reyes, ay nagtipon sa research lab ni Professor Del Rosario. Emma, huwag kang mag-alala, laging nandyan kami para sa iyo. Ang mainit na salita ni Dr. Reyes ay nagbigay lakas kay Emma. Ang unang procedure ay matagumpay, ngunit ang mga sumunod na araw ay hindi naging madali. Sa pangalawang paggamot, nagkaroon si Emma ng mild allergic reaction. Medyo nahihirapan akong huminga. Sa boses niya, agad na tumugo ng medical team. Bumaba ang oxygen saturation. Agad na nagbigay ng emergency treatment sa utos ni Dr. Reyes. Sa kabutihang palad, dahil sa mabilis na pagtugon, hindi ito lumala, ngunit si Kevin ay nag-aalala ng malalim. Dapat ba talaga nating ipagpatuloy ang paggamot na ito? Habang nag-aalala siya sa pasilyo ng ospital, tahimik na umupo si Professor Del Rosario sa tabi niya. Mr. Wilson, normal lang na mag-alala kayo. Ngunit maniwala po tayo sa desisyon ni Emma. Bumuga si Kevin ng malalim na hininga. 14 na taong gulang pa lang siya. Dapat ba nating ipaubaya sa kanya ang ganoong mahalagang desisyon? Ngumiti ng mahinahon ang professor. Minsan, mas matapang ang mga bata kaysa sa inaakala nating mga matatanda. Lalo na si Emma, lumaki siya ng malaki sa pamamagitan ng karanasang ito. Sa salitang iyon, naalala ni Kevin ang pagpapasiya ni Emma. Nagpatuloy ang paggamot sa pabago-bago. Ang ikatlo at ikaapat na paggamot ay walang problema, ngunit sa ikalima, muling lumabas ang reaksyon. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis silang nakatugon dahil iyon ang inaasahan ng medical team. Nagsisimula ng umangkop ang immune system ni Emma, sabi ni Dr. Reyes. Nagsimulang makita ang liwanag ng pag-asa. Nang dumating ang huling yugto ng paggamot, mayroong espesyal na tensyon sa silid. Ito na ang huling paggamot. Kung magtagumpay tayo ngayon, malaki ang mababawasan sa allergic reaction ni Emma. Tumango si Emma sa paliwanag ni Professor Del Rosario nang may pagpapasiya. Handa po ako. Ang kanyang kalmadong boses ay ikinagulat nina Kevin at Iska. Habang nagpapatuloy ang paggamot, tahimik silang nagbantay kay Emma. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang senyales ng ginhawa sa kanyang ekspresyon. Ayos lang. Walang nangyari. Gumawa si Dr. Reyes ng huling kumpirmasyon at ngumiti. Tagumpay. Emma, napakahusay mo hanggang sa huli. Gumaan ang pakiramdam ng lahat sa silid at lumuha si Emma sa tuwa. Maraming salamat po. Ang kanyang Filipino ay fluent na at ang kanyang malalim na pagyuko ay nagpakita ng malalim na pag-unawa niya sa kultura ng Pilipinas. Sa daan pa uwi, habang naglalakad sila sa Cebu City sa paglubog ng araw, tahimik na sinabi ni Emma kay Kevin, "Tiyuhin, gusto ko pa pong malaman ang tungkol sa Pilipinas. Hindi ko pa po gustong umuwi." Ang salitang iyon ay magdudulot ng isang hindi inaasahang pagbabago. Isang linggo na ang lumipas mula nang matapos ang paggamot at malinaw na gumaling ang kalusugan ni Emma. Ang pag-sketch niya ng mga bulaklak kasama si Iska sa garden ng Del Rosario family ay tila isang kasinungalingan na nagkasakit siya. "Emma, talagang gumaling ka na." Sinilip ni Iska ang sketchbook ni Emma. "Salamat. Parang gumagaling ako ng dahan-dahan tuwing gumuguhit ako araw-araw." Ang Filipino ni Emma ay nagiging fluent na rin. Habang masaya silang nag-uusap, tahimik na nag-uusap sina Kevin at Professor Del Rosario sa veranda. "Mr. Wilson, oras na para pag-isipan ang pag-uwi, hindi po ba?" Magiliw na tanong ni Professor Del Rosario. Bumuga si Kevin ng malalim na hininga. "Opo, kailangan ko nang ayusin ang mga tiket sa eroplano. Malaki na ang delay sa orihinal naming plano." May halo-halong emosyon sa kanyang boses. "Ayos lang po ba ang trabaho ninyo?"
Tanong ng professor. Ngumiti si Kevin. Sa katunayan, ang architectural project ay inilipat na sa ibang team na unawaan nila. Ngunit ito ay isang dagok sa aking career. Tahimik na tumango si Professor Del Rosario. Isang desisyon na ginawa mo para sa iyong mahal na pamilya. Hindi ka po ba nagsisisi? Kahit sandali lang, mabilis na sagot ni Kevin. Si Emma ang pamilya ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Sa salitang iyon, nagpakita ng kasiyahan ang professor. Mula sa garden, narinig ang masayang tawanan ng mga dalaga. Kapag nakikita ko ang ngiti ni Emma, pakiramdam ko, sulit ang lahat, sabi ni Kevin. Sa sandaling iyon, dumating si Mrs. Del Rosario sa veranda dala ang tsaa, kape, para po sa inyong dalawa. Sa maingat niyang pag-abot ng tsaa, kape, muling naramdaman ni Kevin ang lalim ng kultura ng Pilipinas. Salamat po, sabi niya sa Filipino. Ngumiti si Mrs. Del Rosario. Ang galing ninyo na rin po sa Filipino, Mr. Wilson. Ito ay isang kalmadong hapon. Ngunit sa oras ng hapunan, biglang nagsalita si Emma ng may seryosong ekspresyon. Tiyuhin, kailan po tayo babalik sa Amerika? Inilapag ni Kevin ang kanyang chopsticks at tiningnan si Emma. Plano kong mag-book ng flight sa susunod na Martes. Sapat na ang iyong paggaling at magsisimula na rin ang klase sa Amerika. Naglumo ang ekspresyon ni Emma. Tahimik siyang nagpatuloy sa pagkain, ngunit sa huli, itinaas niya ang kanyang mukha na tila nagdesisyon. Tiyuhin, gusto ko pa pong manatili ng mas matagal sa Pilipinas. Biglang tumahimik ang hapagkainan. Habang naghahanap ng salita si Kevin, nagpatuloy si Emma. Pwede po akong maging short-term exchange student sa school ni Iska. May international exchange program po sila at baka pwede po akong tanggapin. Nagulat si Kevin at tumingin kay Iska. Tumango si Iska nang medyo nahihiya. Sa katunayan, kinausap ko po ang teacher namin. Dahil sa artistic talent ni Emma at sa kanyang pag-unawa sa kultura ng Pilipinas, may posibilidad na tanggapin siya sa special slot. Tahimik ding sumali si Professor Del Rosario sa usapan. Kinausap ko na rin po ang school. Ang mga student na may international perspective tulad ni Emma ay magiging magandang inspirasyon para sa isa't isa. Nalilito si Kevin at sinabing, pero 14 na taong gulang pa lang si Emma. Iiwanan ko siya ng mag-isa sa ibang bansa. Siyempre, lubos po naming susuportahan siya, magiliw na sabi ni Mrs. Del Rosario. Si Emma ay parang isa na sa aming pamilya. Tiningnan ni Emma si Kevin nang may sinseridad. Tiyuhin, nagustuhan ko po talaga ang Pilipinas. Mayroon pa po akong gustong matutunan dito. Binuksan niya ang kanyang sketchbook at ipinakita ang maraming guhit na ginawa niya sa loob ng ilang linggo, mga tanawin ng sto. Niño Church, ang buhay, sa Del Rosario House, ang karanasan sa ospital lahat ay iginuhit sa matingkad na kulay at pinong detalye. At gusto ko pa pong matuto ng Filipino art techniques at gusto ko pang gumaling sa wika at nagpatuloy siya ng medyo nag-aalangan. Gusto ko rin po sanang tumulong sa research ni Professor. Sabi niya, ang karanasan ko ay makakatulong sa research niya sa mga espesyal na alerhiya na tulad ko. Tahimik na tumango si Professor Del Rosario. Sa katunayan, napakahalaga ng kaso ni Emma. Kung magpapatuloy ang observation, malaking pag-unlad ang maidudulot nito sa aming research. Nag-alala si Kevin at nag-isip. Pero, ang nanay ni Emma, nakausap ko na po siya, tahimik na sabi ni Emma. Nagulat po si Mama noong una pero nakinig siya sa damdamin ko. Nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa Del Rosario family, sinabi niya na pag-iisipan niya kung magiging formal ang procedure sa school. Nagulat si Kevin sa paglaki ni Emma. Hindi na lang siya isang dalaga na fan ng comics. Nalampasan niya ang krisis sa kanyang buhay at sinisikap niyang hanapin ang sarili niyang landas sa ibang kultura. Lumaki siyang isang dalaga na may matibay na kalooban. Bigyan mo ako ng oras para mag-isip ha, sabi ni Kevin. Tahimik na tumango si Emma. Nang gabing iyon, magkasama sina Kevin at Professor Del Rosario na nakaupo sa veranda, nakatingala sa bituin at nag-usap ng matagal. Professor, sa totoo lang, nag-aalala ako ng husto. Pero nararamdaman ko rin na totoo ang kislap sa mata ni Emma. Tahimik na sinabi ni Professor Del Rosario. Minsan, nagbubukas ang isang hindi inaasahang landas sa buhay. Mahirap laging pumili kung tatakbo ka ng walang takot o babalik sa ligtas na landas.
Nagpatuloy ang pag-uusap nilang dalawa hanggang hating gabi. At kinabukasan, nagdesisyon si Kevin na sabihin ang kanyang desisyon kay Emma. Sa veranda na tinamaan ng sikat ng araw sa umaga, hinarap ni Kevin si Emma. Emma, matapos pag-isipan ng mabuti, kung gusto mo talagang manatili dito, igagalang ko ang iyong desisyon. Nagulat si Emma at nanlaki ang kanyang mata. Talaga? Tiyuhin? Ayos lang? Ngumiti ng mahinahon si Kevin. Matagal kaming nag-usap kagabi ni Professor Del Rosario at kinausap ko rin ang iyong nanay. Sa huli, sinuportahan niya rin ang iyong desisyon. Nawalan ng salita si Emma dahil sa damdamin at tahimik siyang tumalon sa bisig ni Kevin at yumakap ng mahigpit. Salamat, tiyuhin. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa pasasalamat. Ngunit may mga kondisyon. Inilagay ni Kevin ang kanyang kamay sa balikat ni Emma at nagsalita ng may seryosong mata. Una, dapat maging maayos ang formal procedure ng exchange program. Pangalawa, kailangan nating mag-usap ng regular. At panghuli, sa loob ng 6 na buwan, kailangan mong bumalik sa Amerika para pag-isipan ulit ang iyong kinabukasan. Tumango si Emma ng may sinseridad. Pangako, susundin ko yan. Kaya, formal na na-finalize ang bagong buhay ni Emma sa Pilipinas. Masayang tinanggap ng Del Rosario family siya at naging abala si Iska sa paghahanda sa pagtanggap ng exchange student sa kanilang paaralan. Emma, excited silang lahat na makita ka. Masayang ipinakita ni Iska ang mga larawan at document ng paaralan. Sa gabi, tahimik na pumunta si Emma sa kanyang silid at nagdagdag ng bagong pahina sa kanyang hospital art diary, ang tala ng kanyang paglalakbay. Sa pahinang may pamagat na A New Decision, maingat niyang iginuhit ang pag-uusap nila sa veranda sa umaga. Emma, may time ka ba? Kumatok si Iska sa pinto. Sinara ni Emma ang kanyang sketchbook. Tuloy ka. Pumasok si Iska sa silid. Sabi nila, napakaganda ng guhit mo, Emma. Kung gusto mo, i-exhibit mo sa school fair bukas? Medyo nagulat si Emma. Ang guhit ko? Pero hindi pa naman ako magaling. Hindi totoo yan. Lalo na ang mga guhit mo tungkol sa iyong karanasan sa Pilipinas. May perspective na hindi namin napansin ng mga Pilipino at napakasariwa. Sa masigasig na paghimok ni Iska, tumango si Emma nang medyo nahihiya. Nang sumunod na araw, ang mga pahina ng sketchbook ni Emma ay ipinag-exhibit sa isang special corner sa school fair ng Cebu International High School. Ang exhibit na may temang The Philippines Through the Eyes of a Foreigner ay nakakuha ng hindi inaasahang atensyon. Napakagaling na sense of color. Hindi ko inakala na may taong tumitingin sa Pilipinas sa perspective na ito. Ang ganda ng pagkakaguhit ng karanasan niya sa ospital. Maraming bisita ang tumigil at tumitig sa sining ni Emma. Ang isang local newspaper reporter na dumalo sa school fair para sa coverage ay nagpakita ng interes sa exhibit. Kaninong gawa po ito? Ipinakilala ni Iska si Emma at maikling ipinaliwanag ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Ang kwento ng isang 14 at taong gulang na dalaga mula sa Amerika na nalampasan ang krisis sa kanyang buhay at naakit sa kultura ng Pilipinas. Masigasig na nagtala ang reporter at kumuha ng ilang larawan nang may pahintulot ni Emma. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang isang maliit na artikulo sa local newspaper. Ang Pilipinas na nakita ng dalaga na naligtas ang buhay sa ibang bansa. Nakakaantig na art diary. Gumawa ng sensasyon sa exhibit. Ang artikulo ay may ilang sketch ni Emma at isang maikling interview. Nag-share si Iska ng larawan kasama ang artikulo sa social media. Ang Pilipinas na nakita ni Emma, ang kahanga-hangang gawa ng kaibigan ko ay lumabas sa newspaper. Ang pagguhit niya ng Pilipinas mula sa perspective ng isang banyaga ay nagpapaalala sa amin ng mga Pilipino ng kagandahan at kabutihang loob na inakala naming normal lang. Ang post ni Iska ay dahan-dahang na-share sa mga kaibigan niya. At napansin ito ng isang sikat na art influencer. Nakita ko ang isang kahangahangang talent at sense of color. Ang Filipino traffic courtesy na nagbigay daan sa ambulansya, ang kagandahan ng pagkain sa ospital, ang kabutihang loob ng mga estranghero, ang mga karaniwang kagandahan na nakalimutan na nating mga Pilipino ay itinuturo sa atin ng isang 14 na taong gulang na dalaga mula sa Amerika. Ang post na ito ay biglang kumalat sa buong Pilipinas.
Sa loob ng ilang araw, ang sining ni Emma ay nakakuha ng daan-daang libong likes at maraming media ang humiling na mag-interview. Emma, nagkakagulo na. Masiglang ipinakita ni Iska ang screen ng kanyang smartphone. Nakita roon ang hashtag na, "Ang Pilipinas na." Nakita ni Emma na naging trending sa Pilipinas. Ha? Anong ibig sabihin nito? Nalilito si Emma, ngunit nagulat siya sa kanyang mga guhit at comments na patuloy na lumalabas. Ang guhit mo ay nakakaantig sa puso ng mga Pilipino sa buong bansa. Sunod-sunod na dumating ang mga kahilingan para sa interview sa Del Rosario House. Una, ang local TV station, pagkatapos, ang pambansang morning show at maging ang international art web media ay nagpakita ng interes sa kwento ni Emma. Hindi ko inakala na mangyayari ito. Komplikado ang damdamin ni Emma, ngunit sa payo ng Del Rosario couple pumayag siyang mag-interview sa media. Nagustuhan ko po ang Pilipinas at pinangarap kong pumunta dito dahil sa mga comics. Ngunit ang Pilipinas na naranasan ko ay mas kahanga-hanga kaysa sa inakala ko. Ang kanyang tapat na salita at ang mga guhit na iginuhit niya sa pinong detalye ay nakakaantig sa puso ng maraming Pilipino. Nang dumating ang ambulansya, huminto ang lahat ng kotse at nagbigay daan. Naantig po ako sa tanawin na hindi ko makikita sa Amerika. Ang pagkain sa ospital ay parang isang art piece, hindi lang ito maganda kundi healthy rin. At higit sa lahat, ang maraming tao na naging mabait sa akin na hindi nila ako kilala, nagbago ako nang maranasan ko ang espiritu ng bayanihan. Sa pamamagitan ng mga salita at guhit ni Emma, maraming Pilipino ang nagsimulang muling suriin ang kanilang kultura at kaugalian. Ang mas nakakagulat pa, ang kwento ni Emma ay hindi lamang nanatili sa Pilipinas, kundi kumalat din sa buong mundo. Sa SNS ng mga bansang nagsasalita ng Ingles, naging popular ang hashtag na Emma's Philippines at ang kanyang mga guhit ay na-share na translated sa iba't ibang wika. Naantig sa sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng Pilipinas at sa human care, ang kultura ng pagbibigay daan sa ambulansya. Ito ang tunay na sibilisadong bansa. Ang puso ng Pilipinas na nakita mula sa perspective ng isang 14 na taong gulang na dalaga. Habang dumarating ang mga comments ng damdamin mula sa buong mundo, si Emma ay medyo nahihiya, ngunit masaya na ang kanyang karanasan ay umabot sa maraming tao. Masaya ako kung ang guhit ko ay makakatulong na maging bridge sa pagitan ng Pilipinas at ng mundo. Ang salita niyang iyon ay mag-uudyok pa ng maraming puso. Habang kumakalat ang art diary ni Emma at ang kanyang kwento sa buong mundo, nakakuha rin ito ng atensyon mula sa mga international educational institution. Isang araw, isang liham ang dumating sa Del Rosario House. Isang imbitasyon mula sa International Cultural Exchange Foundation. Minamahal na Miss Emma Wilson, dahil sa aming pagkaantig sa iyong mga gawa na naglalarawan ng iyong karanasan sa Pilipinas at ang iyong kontribusyon sa pag-unawa sa kultura, nais ka naming imbitahan dito para maging Special Cultural Exchange Ambassador. Habang binabasa ni Emma ang liham, nagpakita siya ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Totoo ba ito? Gumiti si Professor Del Rosario at tumango. Oo, totoo. Ang International Cultural Exchange Foundation ay isang napaka-prestihiyosong organisasyon. Bihira na kinikilala nila ang mga young talent na tulad mo. Tumalon si Iska sa tuwa. Emma, ang galing. Opisyal na kinilala ang guhit mo. Nang sumunod na araw, nagtungo si Emma sa Maynila para bisitahin ang Philippine branch ng foundation. Sinamahan siya ni Iska at ng Del Rosario couple para suportahan siya. Sa modernong office building sa Maynila, hinarap ni Emma ang mga board member ng International Cultural Exchange Foundation. Miss Wilson, ang iyong mga gawa ay nakakaantig sa puso ng maraming tao. Lalo na, nakita namin ang kapangyarihan nito na magturo sa younger generation tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa iba't ibang kultura, sabi ng chairman. Kahit kinakabahan, magalang na sumagot si Emma. Salamat po. Ang ginawa ko lang po ay iguhit ang mga naranasan ko. Iyon ang mahalaga. Ang tapat na perspective at ang dalisay na damdamin niyon ang nagiging bridge ng kultura. Doon, binigyan si Emma ng isang espesyal na mungkahi, ang pagtatatag ng International Exchange Program na pinamagatang Emma's Philippines batay sa kanyang art diary. Sa program na ito, gusto naming magbigay ng pagkakataon sa younger generation na tulad mo na lumaki
sa pamamagitan ng intercultural experience. Lalo na kung mapapalakas namin ang exchange sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan at edukasyon. Nawalan ng salita si Emma dahil sa pagkamangha, ngunit agad siyang nagising sa kanyang papel. Kung may maitutulong po ako, gusto ko pong makipagtulungan. Matapos ang pagpupulong, binisita ni Emma ang Rizal Park at tiningnan ang skyline ng malaking lungsod. Nag-isip siya ng malalim na hindi niya inakala na magbabago ng ganito ang kanyang buhay. Isa lang akong dalaga na mahilig sa comics, tapos ngayon, International Cultural Exchange Ambassador na ako. Ngumiti si Iska at sinabing, "Ang galing talaga ng kapalaran, ano?" Hindi ko inakala na ang allergic reaction sa restaurant ay magdudulot ng ganoong kahanga-hangang pagbabago. Nagtawanan silang dalawa. Minsan, ang mga bagay na tila trahedya ay nagiging susi sa pagbubukas ng bagong landas. Habang nagpapatuloy ang paghahanda para sa Emma's Philippines program, tumawag si Emma kay Kevin, "Tiyuhin, may nangyayari na hindi ka panipaniwala." Sa kabilang linya, ngumiti si Kevin habang nakikinig sa ulat ni Emma. "Emma, napakahusay mo. Tama ang tapang at desisyon mo." Medyo nahihiya si Emma, ngunit masaya siyang sumagot. "Pero, ito ay dahil sa iyo. Tiyuhin, kung hindi mo ako dinala dito sa Pilipinas noong una, walang magsisimula." Naramdaman din ni Kevin ang pagbabago sa sarili niya. Ang desisyon na ginawa niya para kay Emma ay nagkaroon din ng malaking epekto sa kanyang sariling buhay. Sa katunayan, dahil sa karanasan ni Emma sa Pilipinas at sa kanyang art diary, nagtatag si Kevin ng isang bagong project sa arkitektura na magiging bridge sa pagitan ng Pilipinas at ng kanluran. Sa katunayan, nakahanap din ako ng bagong landas. Mag-uumpisa ako ng isang project na gagamitin ang karunungan ng tradisyonal na arkitektura ng Pilipinas sa modernong konstruksyon. Naramdaman ang isang bagong sigasig sa kanyang boses. "Tiyuhin, hindi ba't napakaganda niyan?" Masayang masaya si Emma. "Pareho tayong nagbago ang buhay sa Pilipinas, ano?" Matapos siyang tumawag, tumayo si Emma sa bintana at tiningnan ang tanawin ng Cebu City. Pumasok si Iska at tumayo sa tabi niya. "Emma, tumawag ang teacher namin. Ayos na raw ang lahat ng procedure mo para sa exchange student." Nakangiti si Emma. "Salamat, Iska. Kung wala ka, iba na sana ang lahat." Umiling si Iska nang nahihiya. "Hindi totoo yan. Ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong landas, Emma." Nang gabing iyon, nagdagdag si Emma ng bagong pahina sa kanyang sketchbook. Sa pamagat na The Start of a New Journey, iginuhit niya ang tanawin mula sa Rizal Park at ang sarili niya at si Iska na nakatayo doon. Sa gilid ng guhit, isinulat niya ang bayanihan sa Filipino. Nang sumunod na umaga, naganap ang press conference para sa paglulunsad ng Emma's Philippines program. Sa gitna ng maraming media, si Emma ay kinakabahan, ngunit matapang siyang nagsalita. "Ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa Pilipinas ay ang espiritu ng bayanihan. Nabubuhay tayo dahil sa tulong ng lahat. Naniniwala ako na ang ideyang ito ay ang susi sa paglikha ng bond na lampas sa hangganan." Ang kanyang speech ay na-broadcast sa buong mundo at nakaantig sa puso ng maraming tao. Lalo na ang mensahe tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa isa't isa ng mga youngster mula sa iba't ibang kultura ay umalingaw-ngaw ng malakas. Napili ang 10 high school students mula sa Pilipinas at 10 mula sa Amerika bilang unang batch ng program. Binisita nila ang bawat bansa at nagtanim ng pagkakaibigan sa pamamagitan ng cultural exchange. Si Emma mismo ang naging young leader ng program na ito at ibinahagi ang kanyang karanasan sa susunod na henerasyon. "Hindi ko inakala na ang maliit na guhit ko ay magdudulot ng ganito kalaking bagay," nag-isip si Emma habang hawak ang kanyang sketchbook. Ang kanyang paglalakbay sa Pilipinas na nagsimula sa isang krisis na nagbabanta sa buhay ay lumaki na ngayon sa isang malaking kwento na nagbibigay ng pangarap at pag-asa sa maraming youngster. At siya ay nasa kalagitnaan pa rin ng kanyang paglalakbay. Sa ilalim ng malinaw na kalangitan ng Taglagas, ginanap ang Second Emma's Philippines International Exchange Festival sa court ng Cebu International High School. Ang mga youngster na nagtipon mula sa iba't ibang bansa ay nagtatag ng mga booth na nagpapakita ng kanilang kultura at nag-exchange ng may ngiti. Sa gitna ng stage, mayroong malaking banner na may nakasulat na
ang espiritu ng bayanihan na nagdudugtong sa mundo sa Filipino at Ingles. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ekspresyon ni Emma na may hawak ng mic ay mas puno ng tiwala kaysa noong 6 na buwan ang nakalipas. Ang kanyang Filipino ay fluent na at ang kanyang pagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Filipiniana ay hindi na tila bago. Salamat po sa inyong lahat sa pagdalo ngayon. Nagkaroon ng malaking palakpakan mula sa audience. Sa pinakaharap, nakita ang figura ni Kevin na bumisita mula pa sa Amerika. Sa tabi niya, naroon din ang ina ni Emma. Noong araw na iyon, nang bigla akong inatake ng allergic reaction sa restaurant sa Cebu, hindi lamang ang Filipino medical system ang nagligtas sa akin. Ito ay ang espiritu ng bayanihan ng maraming estranghero na naging mabait sa akin. Tahimik na tumango ang maraming participant sa salita ni Emma. Ngayon, sa pamamagitan ng Emma's Philippines program, mahigit 50 youngster na ang bumisita sa bawat bansa at naging bridge ng kultura. Ang mga high school students mula sa Pilipinas at Amerika na nakahanay sa tabi ng stage ay masiglang kumaway. Sila ang unang batch ng program. At ngayon, may bago kaming announcement. Ipinakilala ni Emma si Professor Del Rosario na naglakad mula sa gilid ng stage. Ang bagong allergy treatment na binuo ng research team na nagligtas sa aking buhay ay sisimulan na ang clinical trial sa Amerika sa susunod na buwan. Dahil dito, maraming tao na naghihirap sa mga sintomas na tulad ko ang maliligtas. Nagkaroon ng malaking palakpakan mula sa audience. Matapos ang festival, dinala ni Emma ang kanyang ina at si Kevin sa isang tahimik na simbahan sa Cebu. Habang naglalakad sa garden na puno ng magagandang bulaklak, naantig ang ina niya sa paglaki ng kanyang anak. Emma, talagang lumaki ka na. Hindi ka na ang dalaga na mahilig lang sa comics. Ngumiti si Emma, pero gusto ko pa rin ng comics, Nay. Ang natutunan ko lang sa Pilipinas ay ang tunay na puso ng Pilipinas na nasa likod ng comics. Tumango si Kevin at sinabing, ako rin, natututo akong muli ng espiritu ng Pilipinas sa pamamagitan ng arkitektura, hindi lang ang anyo, kundi ang pilosopiya na nasa likod nito. Tahimik na naglakad ang tatlo at naramdaman nila ang kani-kanilang pagbabago. Emma, mula sa malayo, kumaway si Iska at lumapit. Nakita rin ang Del Rosario family sa likod niya. Ang tanawin ng dalawang pamilya na nagtatagpo at bumabati sa isa't isa ay isang bridge ng kultura. Nagsimulang gumuhit si Emma ng tanawin na ito mula sa malayo sa kanyang sketchbook. Sa pahinang may pamagat na A New Family, iginuhit niya ang dalawang pamilya mula sa Pilipinas at Amerika na nag-uusap sa garden ng simbahan sa mainit na kulay. Ang sketchbook na iyon ay nailimbag na ngayon sa buong mundo at binabasa ng maraming tao. Ang Pilipinas na nakita ng isang dalaga, isang art diary ng pag-ibig at damdamin. Ang kuwentong ito ay nagsimula sa isang krisis sa isang banyaga, ngunit hindi iyon ang katapusan, kundi ang simula ng isang bagong paglalakbay. Ang maliit na guhit ni Emma ay patuloy na gumagalaw sa puso ng maraming tao, lampas sa hangganan at cultural differences. Ang espiritu ng bayanihan na kanyang naranasan sa Pilipinas ay kumakalat na ngayon sa buong mundo at patuloy itong naghahasik ng binhi ng bagong international exchange. Maraming salamat sa panonood.